Guys, uwi na kami guys. Balda ka na, Parl. Ayan guys, balik na kami uli sa tirahan. Ayan, dala-dala ko pa yung putlong na unan ko guys. Kasi hindi ako makatulog kung walang putlong hotdog. Sasakay na kami guys, sasakyan, hahatid kami papuntang bahay. Kasama pa namin ang aming alaga guys, si Pearl. Ayan. O, isa na lang ang magmamotor. Dalawa. Dito na tayo, ha? Dalawa kasi hawak si Parl. Hi guys! Basta yun eh. Si Derek doon kay Ken. Pasok ka na. Sakay na tayo guys. Ayan. Alam ba si Angel ko? Hindi, si Derek na lang. Ako sa vlog, oh. Dapat yung nabas si Pearl. Buti na mukha niya yung ulan. Baka bumaba pa dyan talaga. Wala nang baha guys. Balik na. Hello mga madam. Balik normal na guys. Namaliki kayo. Ha? Ang dami yung pinamili ah. Ayun yung aking mga kamarikis. Yung kahapon nakasabay natin si Mary yun. Dito po hindi sila binabaha dito sa pastry. Ayan. Medyo ano lang, dumaan lang ang tubig sa banda rito. Sa Mayhuwa. Tuloy-tuloy lang po ang tubig. Ganun lang. Kaya inaran nyo ang Lakas, ang lakas talaga ng pwersa dito. Kaya nga tayo, dire-diretso. Dire-diretso. Ayan po dito sa amin, Peace 9. Dito Mula pa, po baha doon sa dito, baha dulo, dito, dito tubig. po lumalabas ang pirsa ng tubig. Pero guys, tuloy-tuloy lang po ang tubig dito. Dahil pag umaapaw lang po yung tubig sa may creek, ayun po. Dito po lalabas ang tubig. Ano? Hanggang tuhod na lang po yung tubig. Ayan guys, mga buhangin. Bato. Ayan. Ayun, ang daming bato. Putik. Maputik pa ang lugar sa amin guys. Nandito na sila. Nauna sila. Ayun. Sa kanila yung susi. Masaya naman kami dahil At least safety, diba? Healthy lahat. Power. Hello guys! Nasa Peace 9 na kami ngayon. Wala nang bagyo. Ayan, balik Pero normal na makulimlim po pa kami rin. guys. Makulumlim pang langit. Sana tuloy-tuloy nang walang ulan. Dito yung dumaan ang tubig guys sa galing creek, kaya natakot ako. Pero hanggang tuhod lang naman yung tubig ko. Pero kahit na hanggang tuhod, likas pa rin kami guys. Ayan. Di sabi ni Oh, maputik. Ayan guys, yung mga buhangin dito sa harap ng bahay. Ayan, naglilinis na po yung mga kapitbahay namin dyan. Ayan.
Guys, dito na kami sa aming bahay. Ayan, kape muna tayo. At meron din akong pansit guys, kasi nagpansit ang aking sister. Kanina nagtsaa lang ako sa kanila guys. Tapos nag-take out ako ng pansit. Ayan. Mga anak ko bago umuwi, nag-almusal na sila guys. Kaya ako na lang ang nag-almusal. Ngayon guys, meron tayong tinapay. Kumusta na po kayo guys? Kumusta po ang bagyong Karina? Ayan guys, sobrang nakakatakot guys ang bagyong Karina. Walang pinagkaiba sa bagyong Ondoy. Ayan guys, grabe. Nakita nyo naman sa news na lahat nagbaha ang buong Pilipinas guys. Ayan. Papasalamat pa rin tayo dahil nga sa ating panalangin ay nailigtas po tayo ng ating Panginoon. Guys, huwag tayong makalimot na magdasal palagi. Ayun guys, lahat ngayon guys, yung iba, mga nasa evacuation center pa, sana po ay okay lang kayong lahat dyan. Ayun. Ayan po ang sitwasyon ng aming subdivision dito po sa P9 Eastwood. Bago po dumagarasa ang baha ay nakalikas na po kami guys. Ayun, yung iba nire-rescue po ng ating barangay, at ang ating barangay captain na si Tom Hernandez ay agad po siyang nagpaparescue dito sa mga barangay dito sa San Isidro guys, lalo na po dito sa Spellview. Sa dulo po kasi ng Spellview ay bumaha po doon talaga at kailangan i-rescue, lalo na may mga bata, may mga matatanda. Ayun guys, hindi naman tayo pinapabayaan ng ating barangay captain na si Tommy Hernandez. Kahit papaano guys ay na-rescue po ang ating mga kababayan na kailangan pong i-rescue na po sa bagyong Karina. Ayun. Tayo po ay nagpapasalamat sa ating active na mga rescuer dito sa Barangay San Isidro, Rodriguez Rizal, at lalong-lalo na ating barangay captain Tom Hernandez. Ayan, maraming salamat po. Ganon din po sa ating mga HOA officers dito sa Eastwood P9. Sila po ay active na sila po ay nag-iikot, naglilibot po dito sa buong subdivision ng P9. Ayun guys, maraming salamat sa inyo. Ayun guys, nung Wednesday ng 5 AM, nagising ako. So, inopen ko yung cellphone ko. Nakita ko na naka-red alert na pala ang buong Rizal guys. Ngayon, hindi na ako napalagay. Nagre-ready na ako guys para sa pag-i-evacuate namin dito. Ayun, siguro mga 9 AM, mga ganong oras yun. Lumikas na kami kasi lumakas na ang ulan, tuloy-tuloy na guys. Tapos
binantayan ko yung harapan ng bahay namin dahil nga na-experience namin nung nagbagyong Ulysses. Kaya nagkaroon ako ng trauma noon. So alerto ako ngayon guys nung itong bagyong Karina. Hindi na ako mapalagay. Habang umuulan-ulan, nag-iimpake na ako mga kailangan naming bitbitin. Mga importante, lalo na't mga gamot. Ayan guys, na-ready ko na yun. Tapos, mga siguro mga 9 AM yun, sinundo na kami ng aking kapatid na si GC Abay guys. Ayan, alam mo naman si GC. Pagka mga ganitong panahon, laging nakasilip sa amin yan dito guys. Ayun, pumunta siya rito. Sakto naman na nakaready na rin kami, palabas na kami, naabutan pa kami dito sa bahay. Ayun, nakasakay kami sa tricycle, tapos ang sabi ko, diretso kami sa sister ko sa Phase 3. Ang sabi niya, medyo mataas na raw ang tubig sa dadaanan namin papuntang Phase 3. Kaya sabi ko, dito na lang muna kami sa main road sa friend ko na si Ami. Maraming salamat sa iyo dahil nagpapalipas kami hanggang hapon sa kanila. Ayun guys, pagkahapon huminto naman ang ulan, pero yun nga, nalaman natin sa news na pwede pa rin dong umulan na magdamag. Kaso hindi pa rin kami umuwi sa bahay guys. Dumiretso na kami dun sa Phase 3 sa house ng sister ko. Ayun, doon kami natulog magdamag. Okay naman kami doon, saka hindi na rin nag-alala ang aming papa, ang aking asawa. Hindi na rin po siya nag-alala dahil nga okay naman ang kalagayan namin dun sa Phase 3. Tapos ayun guys, kanila naman sa Phase 3 guys, bumaha din ng tuloy-tuloy din ang tubig, pero hindi umabot sa bahay ng kapatid ko. Tuloy-tuloy lang hanggang sa baba ng huwa nila. Tapos ayun, yung mga residente naman doon nagtulong-tulong. Binutas nila yung pader para hindi maiipon ang tubig. Tuloy-tuloy lang. Ayun, ganun lang guys. Hindi naman bumaha talaga sa kanila na katulad sa mga ibang lugar dito na talagang mataas ang tubig. Ayan. Tapos guys, hindi pa ako napalagay. Kinuntak ko rin yung kapatid namin bunso na si Kristen kung ano po yung kalagayan nila, lalo na kay nanay. Ayun, may baha din po sa kanila, pero nakalikas naman po sila. Tapos napanatag na ang loob ko dahil nga nakapag-reply naman si Kristen na okay lang sila doon sa kanila. Tapos kinuntak ko rin si John kung nasaan na sila, kasi sila, si John at ang kanyang asawa na si Jen Rose ay madalas din sila nagta-travel sa negosyo nila. Kaya kontak ko rin sila kung nasaan sila. Ayun, nakapag-reply naman agad si John at si Jen Rose na nasa bahay lang sila yung nung bagyong Ondoy. Ayun, panatag naman ang Lord. Papasalamat tayo kay Lord na okay lang kaming lahat at ligtas kami sa mga kapahamakan. Ayan guys, so kawawa talaga yung mga nasalanta talaga ng bagyo guys. So, alam naman natin ang lahat, napapanood natin sa news sa nangyari, di ba guys? So, kawawa talaga. So, sana lahat ay okay na sila ngayon. Ayun guys.
nga ang mahirap kasi ano guys, nag-run out din sa amin. Kaya ang hirap ng contact namin yung kahapon, no? Ng asawa ko, mahirap ang contact. Tawag siya ng tawag, hindi kami na-contact kasi nga burn out, lobat ang mga cellphone. Ayun, nakapag-charge naman ng mga anak ko, pumunta sila sa Pistre para nakapag-charge kasi sila doon hindi nag-burn out, dito lang po sa lugar namin kasi nga may parting lugar dito sa amin sa may Spellview, nire-rescue ang mga tao doon, medyo lubog sila doon sa bandang dulo, kaya enough mo na ang kuryente dito banda sa amin guys. So guys, yan ang ano natin, charts experience na pag talagang may bagyo, hindi natin antayin na bumaha bago lumikas. Ayan, alam na natin ang panahon ngayon. Kunting ulan lang kasi guys, habagat, binabaha na ang panahon, binabaha na tayo. Kaya sa susunod, pag alam natin na may bagyo, lumikas na tayo guys. Kasi mahirap na i-rescue pagka talagang andyan na ang tubig sa harapan sa kakalilikas. Yung napakahirap. Ayun guys, sana okay lang po ang lahat. Bye!